Hello mga people, mga kapitbahay, mga loyalists at mga DDS. Halina. At pag-usapan natin kung paano tayo nabudol ng tatay nyo na si Digong, lalong-lalo na ang mga DDS, tinatawag nilang Tatay Digong, hindi naman nila kadugo. Kung maaalala natin, noong presidente pa si Digong, nagsusuot siya ng simpleng damit. Natutulog siya sa bahay na luma. May kalawang na ang bubong. Lumang-luma na talaga. Nakahiga siya sa ilalim ng kulambo. At kung maalala pa natin, may isang pagkakataon na naglalakad siya at natanggal yung swelas ng kanyang sapatos. Ang mga ginagawa na yan ng tatay niyo Digong ay isang political strategy. Gusto niya na ipakita sa taong bayan na siya ay simple at mahirap. At nakuha nga niya ang atensyon natin. Isa na ako doon. Naniwala tayo na siya ay mahirap. Gusto din niya na ipakita sa pamamagitan ng mga ginagawa niya na yan na ang gobyerno na pinamumunuan niya noong panahon na yon ay malinis. Gusto niya na ipakita na siya ay tapat sa paglilingkod. But behind those strategy is a big lie. Dahil ang katotohanan ay malaki ang pera niya sa bangko. Ibinubulgar yan ni Senator Trillanes, di ba? Lahat ng kanyang mga anak, ang lalaki ng mga asset nila. Kahit ang bunso niya, tignan nyo naman kung paano manamit si Kiti-Kiti. Mga mamahaling mga damit, sapatos at bag. Ang pagmumukhang mahirap, pagmumukhang simple, ay pambubudol ni Digong sa atin. Kung totoong mahirap siya, bakit kaya niyang bayaran ang attorney's fee ng defense team niya sa ICC? 150 million, mantakin mo? Ganyan talaga kapag matalino sa pambubudol ang isang tao. Magmukhang mahirap para yumaman. Kahit nga ang pananalitan niya, yung parang nagsasalita na nasa kalye, alam niya kasi na ang mga Pilipino ay karamihan gusto nila yung astig. Tignan nyo, nagmomotor siya. Ang Pilipino kapag nakakita ng nakamotor or nakasakay sa kabayo, sasabihin nila, wow, astig. Ginawa yan ni Digong. Di ba umiikot-ikot siya na nakamotor? Kaya tignan natin yung mga DDS kung paano magsalita. Parang Digong din na impluwensyahan ang mga DDS. Nagmumura si Digong, nagmumura din ang mga DDS. Pero ngayon, gising na ang mga tao. Tama na ang kasinungalingan mo, Duterte. At huwag nating hayaan na umupo si Sara sa Malacanang dahil mauulit muli ang ginawa ng tatay niya. Much love and God bless.